We have a very simple topic karon, but I believe this is the message that God has for all of us. Ganinang buntag, dito ko sa Open Grace, I was invited to preach dito sa Lapu-Lapu, o sa church po na dito mga igsoon, under ni Pastor Wellan, and I shared this message to them, nga akong gi-prepare sa inyo ha. No? I believe nga, dili lang di ni message para nato, message po ni para sa tanan. Even ikaw nga nagtanaw ka nato online karon, I believe this is a message for you. So open your hearts, open your lives, and be excited for what God is about to do in our lives. Amen? Excited ba ta sa pulong sa Ginoo? Ang inang sa excited be. Hallelujah. Pikpik ka imong tapat. Pikpik balik, pikpik ka. Ingna, kung excited ka, ayaw katuga. Memorize na. Alright, hallelujah. Praise the Lord. Ang atong topic karon mga igsoon, ato ipakita sa atubangan. Pasalamat ko sa atong media team. Thank you so much, no? For helping us. Diri sa ato ang screens, atong projectors, atong sound system. Praise God. So salamat kayo sa atong maintenance, everybody. Sa atong ushering team, sa atong worship team. Are you blessed mga igsoon? Hallelujah. Wow, we are so blessed, no? With all these wonderful people. And of course, mapasalamaton kayo sa Ginoo for all of you here. Kaya kung wala pa mo mga igsoon, kinsa man tayo akong walihan diri. So I'm so blessed to see all of you here. Amen? Ang atong mensahe karon, murag kay bawjud mo nga dili ako gahimuan ni mga igsoon. Basta mga hinani na mga walang gahimuan ni si Milky, no? Thank you so much, Milky. Ang title nato is Abide, no? Gibutangan diya the divine invitation to abide, no? Unsa may Bisaya sa abide? I'm so sorry, Pastor. So difficult for me to speak Cebuano, you know. Unsa may Bisaya sa abide? Pabilin, uban, no? Gunit, actually dagan kayo, pero kung imong tan-awon sa Google, no? Magpabilin ang Bisaya sa abide, no? So magpabilin. All right, so atong ablihan ngadto sa Juan 15, mubasa kita og 5 ka bersikulo mga igsoon, 1 ngadto sa 5. Juan 15, 1 ngadto sa 5. Hallelujah. Oh, naana dayon. So, pero bisag naa na ta diha mga igsoon, I encourage you to download Bibles in your Android. Na puno na kayo nag mga Dota diha. Puno na kay mga ML na diha. Puno na kay TikTok na diha. Oh, butangin nag Bible. Gamay ra kaayo og MB ang Bible mga igsoon. At least naa kay mabasa kada adlaw. Amen ba? Murag diri ra man ang nakatingog, tulo ra ka buok nakatingog diri. Amen ba? Amen. All right. Okay, sige. Atong basahon pagdugan. Ako ang matuod nga punuan sa paras, ug akong amahan mao ang tig-atiman. Putlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga, aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Praise the Lord. Next. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kung magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kung magpabilin kini sa punuan. 5. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Wow. Magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat kayo sa imong pulong. Salamat nga imong pulong mga igso, yung Ginoo mao ang kamatuuran o gamhanan. Mahanaw man ang tanan, O Lord, pero ang imong pulong magpabilin, nga ligon, magbarog, o ang imong pulong gamhanan o makahimong og dagkong butang diri sa among kinabuhi, O God. So among giablihan among kasing-kasing karon, O Dios. Ablihi usab ang among salabutan karon, Ginoo. Haron among masabtan ang imong mga pagpadaya, Ginoo Lord, sa espirituhanon gayud, O Dios. Nagampo ako, Ginoo, nga imo kong tabunan sa imong cross. Haron ikaw ang makita o madungog og dili ako. Mao akong pagampo
nga ang imong gamhanang tuong kamot magagunit sa imuhang galamiton karon, haron ikaw ako magapamuhat alang lamang gayod sa imong kahimayaan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen o amen. Hallelujah. Praise the Lord. An invitation to abide. Invitation nga magpabilin ta. No? While nag-andam ko ani mga igsoon dito ko sa sofa, nagtanaw-tanaw ko sa aquarium mga igsoon, and then I feel this in my heart mga igsoon, that a burden, gibug-aton, and I feel that there are so many people, daghan mga katawhan, daghang mga kaigsuunan karon, that you are about to throw your white towel tungod sa circumstansya. Kung muisa gani ka sa imong towel, kinsa may hilig diri og boxing. When you are going to lift up sa imuhang puti nga tualya, nagpasabot na nga, surrender na. And I don't know, just correct me if I'm wrong, but I feel in my spirit, including me, that there are times in our lives that we are about to surrender. There are circumstances nga atong giatubang nga pwede hapit na tang mubuhi, hapit na tang musurrender, hapit na tang mo pik-pik, hapit na tang moingon nga tama na, di nako, muundang nako. Hello? Some of us are facing circumstances, daghantang giatubang mga pagsuway, daghantang mga pag-atubang nga mga circumstansya sa kinabuhi, nga usahay moabot sa point nga madutdot na ta didto sa ring mga igsoon, nga di na ta kadagan mga igsoon. And then the enemy bombarded us with attacks. Giatake ang atong health, giatake ang atong finances, magdungan-dungan ra ba gyud ni? Ako ra tingali nakasuway ani murag kamo mga igsoon, cool ra gyud kay mo no. Nga kung atakihon gani imong health, muabot po, atakihon po imong wallet. And then pag atakihon ang imong wallet, atakihon po ang relationship. Come on. And then atakihon ang relationship mga igsoon, you feel so squeezed up mga igsoon, nga mura kag gikumot mga igsoon, that you feel that the air that you are breathing are so limited mga igsoon. Nga mura ka gatanaw og UFC nga ang kontra mga igsoon naa sa luyo o gi-rare naked choke na ka sa kontra mga igsoon, gisipitan ka sa iyang duha ka mga tiil o ang ihang kamot gikutiot sa imong liog o giinat ka mga igsoon nga makonstrict ang imong tutunlan nga pressure diri, kota diri, inigabot ni mos trabahoan, gatambak ang imuhang tiwasunon mga igsoon. Pagabot ni mos balay, gatambak ang labhunon. Left and right mga igsoon, makalimot na kag unsa may imong unahon. Nagstorya lang ko sa kuha mga igsoon, kulang mo diha. No? Kay bawo man ko way ni Agi ani. Ako ra man no. So but you are doing everything. Siguro ang uban nato diri nag-overtime na ta. Siguro ang uban nato diri na ana tay mga sideline. Siguro ang uban nato diri nag-workout, nagbinanatay na mga igsoon just to meet up everything, just like a race para makaabot ta. Pero we find ourselves being pushed in the corner and being choked with the circumstances that we've. And sometimes, gusto na kang mukuha sa imong puti nga tualya. Unya imo ng ibandira. Kagbayang magila. Dili. Imong ibandira nga mayong ka. Surrender na ko. Surrender na ko. Lord, nag-ampo man ta ako. Lord, nagsige man ta kog dot-dot nimo, ni attend man ta kog mga Sunday services, ni attend man ta kog mga revival services, ni attend man ta kog Bible studies, but nganong I'm so choked up, man. Lord, ningon ka na ikaw ang akong mananambal. You are Jehovah Jireh, Rapha, mga ikaw ang akong mananambal. Nga by your stripes I am healed. But ngano man ni? Nga until now naapa man ni balatian. Niyon ka, ikaw ang akong magtatagbo, ikaw ang akong Jehovah Jireh, that you will meet me at the point of my needs. But ngano man ni multiply man ang needs.
Thank you, brother. Kampai. Thank you, bro. A big water bottle for a big man. May gani dili dili galon ang gidaba. Tus tati galon murag tuba ba. Okay. And then you are about to surrender. Lord, abi na ko og pagmudawat ko nimo, Lord, everything is okay. That I'll be walking in goodness. That I thought, Lord, everything is good. God promised that He is good. And God promised that He will never leave us nor forsake us. But He never gave a promise that everything is good. Why? Because if everything is good, mga igsoon, makalimot na tagunit sa Ginoo. Come on. If everything is okay, if work is okay, if family is okay, if health is okay, if relationship is okay, then sooner or later, dili na inana kahugot ang atong gunit sa Ginoo. Maghinahinay na, until such time na testing mo abot, until such time na pagsuway nga mo abot, and then we begin to hold again. We want to surrender, but God is saying, before you surrender, I'm going to ask you, I'm going to give you an invitation, a divine invitation to abide in me. Abide in me. Pabili nako, ningon ang Ginoo mga igsoon. Pabili nako. Ato tan-awon og unsa gyuning meaning aning abide mga igsoon. Here, ang abide maton pa sa Webster 1828 dictionary, ang meaning niya is to rest or dwell. Meaning to say pagpahulay o pagpuyo. Pila man nato diri nga di jud ta kapuyo. Mag-day off kuno hayta. Pero mangutana ko, tugaga kog tarong, nag-day off pagyud ka. Come on. When we abide in God, ingon ang Ginoo, nga when you abide, there is rest. Naay pagpuyo diha sa presensya sa Ginoo. Naatay kapahulayan. Because in His presence, God is gonna take out every heaviness that is in our lives. So there is rest. Second, to tarry or stay. Meaning to say, paghulat o pagdugay. No? Maglungtad ta, no? Maglungtad tingali siya, mulungtad ka, no? Then next, to continue permanently or in the same state, padayon sa walay pagbag-o, to wait for, to be prepared for, paghulat para pag-andam alang, to endure or sustain, pagbatas or pag-antos. Ang abide ay are these things according to Webster 1828 dictionary. Ang pagpabilin di ay, pagpuyo di ay, o paglahutay di ay, diha sa presensya sa Ginoo. Amen? Then, atong gitanaw po nato kung sa meaning sa abide according sa Greek, no? According sa Greek, ang meaning sa abide is min-o. Greek Concordance number 3306, nagingon diha ang meaning is to stay in a given place, state, relation, or expectancy. Pagpabilin sa gitagana nga lugar, estado, relasyon, o pagpaabot. Mao di ay na meaning sa abide. No? No. Karon pa ko, mao di ay na abide. No? Next, atong tan-awon nga to sa Hebrew nga pinulungan. Sa Hebrew nga pinulungan, ang abide, it is lun. Ay lagluaga, kay bayron na. Gahia lang, lun. Kay kung mulo na, bayron na mga igsoon. So, lun lang. Murag daghang nakarelate sa loan. Ay, sa loan. Okay. To lodge, stop over, meaning to say, pagpuyo, paghunong para magpahulay. To abide, abide na sad, remain,
pagpabilin, to cause to rest, pagpapahulay, to dwell, pagbuyo. Meaning to say, kung imong tan-awon ang abide, mga igsoon, beneficial for us. Hello? Ang abide ay, mga igsoon, is beneficial for us. That is why God is inviting us to abide in Him. Amen? Next slide, please. Ngano nga gusto sa Dios nga magpabilin kita niya? Insecure ba ang Ginoo? Feeling ba niya nga, alone again, naturally? Moingon bang Ginoo, ngano nga man sila ng pabilin? Asa naman to sila, uy? Gusto ba sa Ginoo nga magpabilin ta niya para sa iyahang kaugalingon? No. Tagaan ta mo tulo ka punto nganong no gusto ang Ginoo magpabilin ta. Amen. Nga kay tulo raman kadyo ta tamahuman ron. Katong mga nay plano nga manuroy makasuroy pa mo, no? Okay, number 1 point. Nganong gusto ang Ginoo magpabilin ta niya? Number 1, to fulfill God's will in our lives. Kung di ta magpabilin sa Ginoo, if we will not abide in the Lord, dili ay matuman ang katuyuan niya sa atong kinabuhi. Hey! And sometimes, the reason nga nung di ta gusto mo abide, kay natay atong kaugalingong katuyuan sa kinabuhi. Mga plans. And sometimes, muduol ta sa Ginoo, magdala ta sa atong plans. O nga, inigduol na to sa Ginoo, gusto tang ang Ginoo, tumano niya atong Lord, panalanginin niya akong plano, Lord. Ngayong Lord, gitawag pa kunin mo, Lord. Naan naman dahil kay plano daan. The reason why we abide, so that we will know the plans of God sa atong kinabuhi. Naay dakong plano ang Ginoo sa atong kinabuhi, mga igsoon. And to give us a few, John 15 verse 16, nagaingon diha mga igsoon, atong basahon pagdungan, ready 1, 2, 3, go. Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili og nagtudlo kaninyo, aron kamo manglakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan, bisan unsay inyong pangayuon, kaniya pinaagi sa akong ngalan. Ningon siya, dili di ay kita mo'y unag pili sa Ginoo. Come on. Dili kita. The reason na ata diri karon, tinuod. Tungod kay gipili ka sa Dios. Siya mo'y una nga nipili nimo. Unya gipili kaniya nga dili tungod kay pili-pili lang. Kani ako. Anong ka naman nimo? Wala ko kay bawo, kani lang ako. Gipili kaniya tungod sa usa ka katuyuan. Unya ang katuyuan haron manglakaw kita og mamunga kita. So una diha mga igsoon, subpoint diha, next slide please. Ningon diha, next ko na slide palihog. Pagtubag sa tawag sa Dios. Kanang word nga lakaw, di ba ningon mo to, dili ako ang nipili kaninyo, apan, dili kamo ang nipili kanako, ug ako ang nipili kaninyo, haron manglakaw kamo. Unsa maning manglakaw kamo? Pagbuhat sa katuyuan sa Dios. Wa ta palayasas Ginoo mga igsoon. Gipili ta niya haron maglakaw ta sa iyahang katuyuan. Unya kung maglakaw ta sa iyang katuyuan, anaa ang pagproteksyon, anaa ang pagtabon, anaa ang gabay sa Ginoo sa atong kinabuhi. Apan kung magpili pud ta sa atong kabubuton, ang tendency mga igsoon, mga dagma ta, mga sukamod ta, unya mohangad ta mga Lord, nganong imo man kong gidagma? Kita'y nipili, unya,
si Lord ato pasanginlan. Amen? Ningon siya, panglakaw kamo sa iyahang katuyuan. Mao nang kinahanglan ta nga mo abide niya, haron masayod kita kung unsa man gyud katuyuan sa Ginoo sa imo ug akong kinabuhi. I'm not talking about your job. No, I'm not talking about your career. I'm not talking about your own personal plans, but what is the ultimate plan of God sa imong kinabuhi? Di sa kumusulti nimo unsa, nganuman ang Ginoo man mo'y magbuot sa atoa. Kung ako'y musulti nimo karon, ako na magbuot ninyo. You have to abide in Him so that you will know the purpose. Ang katuyuan sa Dios gawas nga maglakaw ta diha sa iyahang katuyuan. Ikaduha, next slide please. Next slide. Aron mamahimo kitang mabungahon. Gusto di ay ang Ginoo nga magmabungahon ta. Hello? Mangutahan ako be. Mili ko og katong nagduka-duka be tutong pangutanon. Kung moingon tag magmabungahon, unsa may buhit pasabot ana? Abti ka, oy. Sigaw mo may pamilok. Kung moingon tag mabungahon, unsa may buti pasabot ana? Sa imong tan-aw, unsa man ang magmabungahon? Daghag anak. Ni sanay. Oh. No. It is the purpose of God that we bear fruit. Unya ang prutas pagyug kuno, prutas nga mulungtan. Hello. God wants us to bear fruit, pero di ta ka bear fruit unless di ta mo abide niya. Pwede ta kapalit og artificial fruit. Ibutang nato sa lamisa. Pero inugkaon nimo ato, hunit kayo ang saging. Hunit kayong mansanas. Murag tinuod nga fruit, pero paak nimo plastic dahi. Dili na mao nga prutas. It's fruit nga mulungtad diri sa atong kinabuhi. Sometimes mga igsoon, character is a fruit. Hello? Ang atong karakter usa ka prutas. Unya sometimes nai-allow ang Ginoo sa atong kinabuhi para mo bear ta og fruit. Pero kung dili ta mo abide niya, dili ta magpabilin niya, di ta kasabot. I'll give you an example. Trabaho pa ko sa una mga igsoon sa Citibank, padung ko sa MEPSA. Niyon ko, Lord, di biya lalim magahinti. Minsan may mingon sa iyo na kayo magahinti. Di lalim? No? Nangayo ko, Lord, tagay ko pasensya, Lord. Give me patience today. Tuod man, paglakaw na ako, naka-long sleeve na. Naka-slacks na. Puti, pagkita ko slacks. Pagawas ko na ako sa daan, ihagi bitang sakyanan. Nga na may bangag libaong nailapok. Pagana, hapla ko rin lapok. Nga kinsa pa may mong istoryahon nga nisutoy naman. Niuli na lang ka, nag-ilis ka. Ngayon, nakana ko, Lord, ngayo matakog pasensya, Lord, nga nung katumay na hitabo. And then the Lord told me, how can you see the fruit of patience kung why testing may hitabo? Lord, give me faith. Tuara. Come on. But we cannot understand that. Nagtuo tagiunsa naman ko nimo, Lord. Oy, abi na kong pinangga ko nimo. Abi na kong naa ka. Yang ano nagkaabot-abot man hinuon ni. And we cannot understand that God is just allowing us to bear much fruit. Hello? Hala, Pasko na gyud. Gigapos na ba to sa Simaritian? Kaya di napakantahon. Not unless moabot ang bonus. Gibaatan ang baba ng Simaritian. No? Amen ba? Hallelujah. It is God's ultimate plan for us to be fruitful. Next.
Next slide. Aron mapanalanginan kita. Ang katuyuan sa Dios gawas nga magalakaw ta sa iyang katuyuan o sa iyang sugo, mahimo tang mapungahon, ikatulo, mapanalanginan ta. Unsa to'y gingon diha sa John 15:16 nga mapanalanginan kita. Unsay atong pangayoon, igahatag kini. Na? Nagingon diha, akong malikon na to. Ningon diha nga, and that your fruit, that whatever you ask the Father, unsay imong pangayoon samahan diha sa akong ngalan, nga imo kining madawat. Unsa man na? Mapanalanginan. Pero kinahanglan tang mo abide niya. Nga naman, kay kung dili ta mo abide, di ta magpabilin niya, mangayo man tag mga butang nga dili ka bubuton sa Dios. Hello? Is it me you're looking for? How I wonder where you are. How I wonder what you do. Amen? We begin asking things. Ingon ka, Lord, that you will answer me, o imong kung tagbuon, imong ihatag ang mga butang akong pangayoon. Ningon ang Ginoo, nag-abide ay kanako. Because when we are abiding in God, we are asking ug unsay gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili atong gusto. Not all good things are godly. Wana New Year na good hapit. Silent night na kayo. Lord, nanguli na sila, Lord. Naapa ilang lawas pero ilang hulahuna nang gawas na sportahan lang. Nasayop kog attend ron nga service da. Amen. We have to understand that dili tanang maayong butang, Dios nun nga butang. Makahibaw lang taon sa ang Dios nun nga butang kung kita nag-abide o nag-auban sa Ginoo. Amen ba? Yes. 5 na lang dyan kabuk na ka-amen, Lord. Ang uban murag na to, an amen. Amen sa Debra. Amen. Second point, nganong gusto ang Ginoo nga mo abide ta niya? Tadang! Napaday Jeremiah 1:5. Atong basahon pagdungan, 1 to 3, go. Sa wala pa ko ikaw, buhata, diha sa tagoangkan sa imong inahan, ug sa wala pa ikaw, matawo, gigahin ko na ikaw alang sa usa kabalaan nga katuyo. See? Naay katuyuan ang Dios sa atong kinabuhi. O karon, the reason nga nung nataw kaning kalibutana, naa kaning kalibutana, naa ka diha naglingkod og naminaw karon, naa ka diha naminaw sa online karon. It's because gihimo ka sa Ginoo uban sa iyang katuyuan. Pwede ta maghimog atong katuyuan, pero ang katuyuan sa Ginoo mao gihapoy matuman sa atong kinabuhi. Amen ba? Gihimo ta uban sa iyahang katuyuan, mga igsoon. Katuyuan sa Dios nga panalanginan ta, no? Jeremias 29:11, unsay sunod diha, Algin? Atong basahon pagdungan, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyong mauswagon, inay maalaot. O paghatag kaninyo kaugmaon, nga inyong gipangandoy. Wow! Hallelujah. I don't know with you. Are you blessed with the word? Mo din hinaong og blessed, no? Atong gibasa diha, ningon diha, ug paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. It's okay na siya. In other words, ang gusto, ang desire sa Ginoo nga tagaan kaniyag kauswagon o di kaniya ibutang sa kalautan. Tagaan kaniyag kaugmaon nga inyong gipangandoy. Nangandoy ba tas kaugmaon sa atong kinabuhi? Nangandoy ba tag kaugmaon sa atong mga anak? Nangandoy ba tag kaugmaon sa ato ang mga pamilya? Sultian ko kamo mga igsoon, ang Ginoo labaw pang nangandoy og nindot para ninyo og sa atong pamilya.
Mo-abide lang taniya. Come on, atong pakpakan atong buhay nga Dios. Next. All right. Number 2, to understand the process of fruitfulness. Gusto ang Ginoo nga magpabilin taniya, mo abide taniya para makasabot ta sa proseso sa pagkamabungahon. Nganuman ang pagkapabungahon di ay nagsilapid-sapid man akong dila. Ang pagkamabungahon di ay, kato slow motion to kanina. Ang pagkamabungahon di ay, na ay proseso. Ingna, proseso. Dali rastoryahon. Dali rastoryahon. Proseso. Kauban sa chorizo. Ayaw lang kapilang pustiso. Proseso. In other words, di pwede nga mo palit kag liso, inigtanom ni mo yung ka. Tubo na yung pitsay. Paspasa, tubo ang pitsay. Pagpunit ni mo sa pitsay kaya mong lutuon, laya na dayon. Paspas man tanan. Paspas pagtubo, paspas po na laya. Naagi proseso ang tanan. Amen ba? No? Kung magtanom ka, maghuwat pa ka og pipila ka adlaw, unya malipay na lang ka og naay mo tubo nga dahon usap panyong hantod mo dako ang dahon until imo naay process tanan. Ang atong pagpamunga adunay proseso mga igsoon. Dili ta makasabot ani kung wala ta nag-abide sa Ginoo. Amen ba? Pikpik kay mong tapad mga igsoon. Hinanapa ba ka diha? Unsa may gitubag mga igsoon? Abi na ako pagpikpik na pa baka diya. Okay. John 15:2. Sige, atong basahon pagdungan. Putlo niya ang tanan kung sanga nga dili mabungahon o pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahidlo o mamungag daghan. Well, here's the thing. I will use the English version mga igsoon kay diri ko nakasabot mga igsoon kay kung imong tan-awon diri putlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga mga igsoon. But let me bring you there no sa English. Niingon sa English diha, every branch, when we say branch naka-connect sa main vine. Ang problema lang kay naay branches nga mabungahon, naay branches nga. So meaning to say, kung ako di ko mabungahon, kuyaw-kuyaw ko putlon ko ani. Yay. Kuyaw-kuyaw ko ano, ilabay ko ani. So niadto ko, nga naman, na-trigger ko aning all of the branches. Nga naman, kung branch ka, nakakonektar ka sa vine. So ilabay na di ay ta. Kung di ta mamunga. So akong gitanaw, niingon diri sa English, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Takes away. So akong gitanaw, sa ilaha nga pagsabot dito sa mga Hudiyo. Kay kita, kinsa may naay vineyard diri. Kinsay naay parasan diri. Nananom og grapes atong klarohon. Wala. So what na kasabot? So gitanaw na ko sa ilang pinulungan mga igsoon. Next slide please. Kanang word nga take it away, it comes from the Greek word airo. Unya ang meaning sa airo, listen to this, to raise up, to elevate, to lift up. To raise up from the ground, take up stones. To raise upward, elevate, lifts up. Then, naglibog na ko. Kay, ang take it away, dili day putlon. Kay, ang pasabot sa take it away, to raise up man. So, nag-study ko about sa ancient vineyard. Karaan nga mga parasan. Karong panahon na, high-tech na kay mga parasan. Ilan namang ipasaka ang mga vines. Ilan na lang pamupuon ang mga grapes, gabitay na.
Pero sa unang panahon, ang vines nagdagan ra na sa yuta. Unya, based sa study sa mga vine keeper, katong vines nga naa sa yuta, di kayo mamunga. Nga naman, affected sila sa insects, affected sila sa mga lakaw-lakaw sa tao, matandog sila permi. Mauna nga ang buhaton sa tigbantay sa vine, iyang i-raise up and elevate. Come on! Iyang i-raise up from the ground. I-take up niya, iyang ipataas. Nga naman, haron mamunga og. Dili di ay plano sa Ginoo nga kung di na ka mamunga, ilabay na lang kaniya. Hello? Iya di ay kang alsahon. There are times in our lives that we encounter so much circumstances. Niagitag daghang kakulian sa kinabuhi. It doesn't mean that we are not part of the vine. Naalantay giagian. Hello? Lord, nanguli na sad sila, Lord. Naalam tayo giagian, maunang wata ka pamunga. So ang Ginoo di ay, which is the vine dresser, will not take you away. But ang pasabot niya, He will airo you. Airo iisa kaniya. So that mamunga ka. Ipasaka kaniya, haron di na ka mayatak-yatakan. Ipasaka kaniya, haron di na ka mahilabtan og mga insects diha sa ground. Nganuman ang iyahang katuyuan sa imo og akong kinabuhi nga mamunga ta. Ang kinahanglan lang, pabilin ta ngadto sa Ginoo. Come on! Kibaw ko nga na mga theologians din. Anong naaman lagi sa ubos, Pastor? Nakatong itambog lagi, isugnod malagi. Wala man to part sa branches. Ang giingon dito, wa ni abide. You read your John 15. Ang niingon dito, but those who did not abide, kanini abide, naalang siya sa iyang down times. Mo nang wa siya kapamunga. Are you with me? So God is going to live. I don't know if there are some of us here that you feel you are not fruitful. That you feel you are insignificant. Nga, wa man ko mamunga. Murag wa naman ko'y gamit, ani Lord. Murag igo naman ko tigpasinaw sa lingkuranan. Igo naman ko mo anhidari worship niyo. Murag wa ko feel, I'm telling you, I have good news for you. God is about to take you up to a place wherein you can bear fruit again. And not just fruit, but bear much fruit. Amen. Come on, let's give God a clap offering. Hallelujah. Praise the Lord. Next verse. John 12:24. Sultian ko kamo ang usa ka lugas trigo magpabilin nga usa ka gayod ka lugas gawas nga kung kini ipugas sa yuta og mamatay. Kung kini mamatay, mamunga kinig daghan. I'm not talking about physical death here. But I'm talking about our own personal desire. Hello? Sometimes, muduol ta sa Ginoo because natay gitawag na to own personal desire. And yet, di ta kakita og bunga mga higson. But if ato nang ilay down ang atong own personal desire, nga mamatay ta sa atong kaugalingon nga gusto. Mamatay ta sa atong kaugalingon nga pangandoy. Mamatay ta sa atong kaugalingong agenda sa kinabuhi. Then that is the perfect time nga mamunga tagdadan diha sa kabubuton o katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. But we cannot understand that unless we are abiding in God. Kung halayo ta sa Ginoo, di ta kasabot ang naigsoon. So we need to abide in God. Amen ba? Oh, nagkagamay na gid Lord. Inom sa tagtubig. Next. Ikatulo, why we need to abide in God.
so that we can tap to the ultimate source. Nga makakonekta sa tinubdan gyud. No? Tinubdan gyud. The source of everything, and that is God. I don't know, but sometimes we are holding on and we are using our job as our source. Sometimes we thought ang atong position mo'y atong source. Sometimes we thought our connection is the source. Sometimes we thought our business is the source. Sometimes we thought ang atong career is the source. But God is saying, I am the source. And unless you will abide in me, you will never bear fruit. Amen. We need to understand that God is the source. Nga naman, what if kuhaon ang tanan natong gigunitan? During the times of pandemic, naka-question ko, unsa pa may akong pastoran, Lord, nga wa may service? Di sad ta ka Bible study, kaya di ta kaadto. Maglisod ta sa online, kaya ang atong connection biya diri muratag gisakitag ngipon. Inigsulti na to, ha? Sudlan na laglangaw atong baba di pa masira tungod sa kahinay sa connection. Huh? Mag-online ka, inana asus, hunong-hunong, oy. Come on. And then, unsa pa man? I don't know if these things are taken away. What if makuha ang imuhang negosyo sa imuha? What if makuha ang imong trabaho sa imuha? What if ang imong position karon will be taken away from you? What is left? Kung naka-abide kas Ginoo, nasayod ka, nga natangtang man ang tanan, anak gihapon kas Ginoo. Nakuha man ang tanan, anak gihapon kas Ginoo. O kung anak kas Ginoo, tagbuon gihapon sa Ginoo ang imong gikinahanglan. Come on! Hallelujah! Praise the Lord. John 15 verse 1, it says there, Ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. In other words, ang Ginoo si Ginoong Hesus mo'y atong true vine, mo'y atong great source nga adto ta mo connect. Og ang atong langitnong amahan mo'y tigbalantay sa parasan. Unsa pa may magmakulang kanato? If God, the creator of everything, if God, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, if God being the great I am, if God being the all-powerful one is with us, then what is lacking? Unsa pa may magmakuwang kanato? Amen. Praise the Lord. Jump ta bro. Jump ta din. Di na ko mo take sa tuha ka verses kay I'm out time. Ditso na ko sa question. Na-question diha ang akong gilabay. Questioning nga gihatag sa Ginoo nako mga igsoon. And then ako sa ning gilabay sa inyo. Where are we abiding? If ang Ginoo di ay mo'y atong source. If ang Ginoo di ay, come on, mo'y magpabunga nato. Mo'y magpanalangin nato. If ang Ginoo di ay naindindot nga plano sa atong kinabuhi. The question right now, where are we abiding? Asa man ta nagpabilin, asa man ta naggunit, asa man ta nagsandig karon. Usahay mga igsoon, musandig ta, musalig ta, mugunit ta og tao. But I tell you mga igsoon, people fail. And if they fail, undang lang sa ta. Are we trusting and are we abiding on the numbers of likes and hearts in our Facebook and in our Instagram, in our reels? Ma-frustrated lang ka. Kay naa kay 3,000 ka friends, pag-post nimo, usara gyud ni thumbs up.
pero na 1,000 view. Usara gyud ni thumbs up. Wa pag yun gi-heart, gi-thumbs up pag yun. Nga agi na lag pangikog. Kay gilibre ra ba to ni mong kape. Kung maunay atong basihanan, mahutdan ta. Amen? If we put our trust, or if we put our focus on the success of our career, sometimes successful ta, sometimes naapot tas, come on, kinsa man nato diri that you are always on the top. Nga wa jud ka ni feel nga naka sa down. Isang kamot. Kaya atong pilpilon. Ayun. Nobody. Why? Because our life is just like a wheel. Mo na sa kanta ninyo, gulong ng pala, ang buhay ay gulong ng palad. Usahay na ata sa taas, usahay na asad ta sa ubos. Karon kung maunay atong gisaligan, nga naatas taas, permi, what if naatas ubos? Maupos na lang sa ta. O ato na lang sa tapuson? Are we putting our trust or our focus on material things? Or maybe sa atong family nga ga-support nato? Let's be real. Not everybody in our family is supporting us. Come on. Kung adto ta mo kuha dito og kusog, unya some of them are not supporting us. Mautdan ta. Di na lang ta. Mawagtangan tag paglaom nga mo padayon. Are we putting our eyes on the church? Church is a good place to come and worship the Lord as a family. But let us not make the church as an anesthesia. Nga tungod kay gisakitan ta, we will go to church. Kay ang church dili makatambal. Church is composed of people that needs healing. We have someone nga makaayo, and that is the Lord Jesus Christ. That's why we are gathered here. We are not fixing our eyes on the church, we're fixing our eyes on Him, the author and the perfecter of our faith. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. David knew it, nakaibaw si David ani mga igsoon. Niingon si David sa Salmo 27, versikulo 4. Next slide, please. Niingon si David, usa lamang kabutang ang gipangayo ko sa Ginoo. Unsa man na, nga magapuyo ako sa iyang balay sa tibuok kong kinabuhi, aron pagsudong sa iyang kaayo o sa pagkigsayod mahitungod sa iyang kabubuton sulod diha sa iyang templo. Pagsudong sa iyang kaayo. Kung dili nimo isudong ang imong mga mata sa kaayo sa Dios, tanang ngilad, tanang bati imong makit-an mga igsoon. Usahay inig pa namin ako pa ni. Akong nahinumduman na pa mong ko'y buhok ato. Wala naman ko'y buhok. Dugay na kung naman namin igsoon. Kaya marag din ako kaila sa akong gitanaw sa amin. Hello? Ningon si David, akong gitutok akong mata og sudungon ako ang katahom sa Ginoo. Kay diha lamang kita makakita og katahom diha sa presensya sa Dios. Do not fix your eyes on things. Do not fix your eyes on people. Fix your eyes on Jesus. Desire to look at Jesus. Si Mary, iyan ning gipili mga igsoon. Mary knew it. Atong tanawon sa sunod nga slide. Lucas 10:39, may igsuon siyang babayi nga ginanlag Maria nga milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Mahitungod ni Mary ug ni Marta, nga galingkod si Mary sa tiilan ni Jesus ug naminaw ni Jesus. Nag-ana si Mary. Lain ang Mary ay nagtuo pag yung laway na. Si Marta, daghan na kayo siya. Gahimo na siya, nagluto na siya, nag-andam na siya sa lamisa. Pagtanaw niya si Mary dito.
Niingon si Marta, Jesus, badlo nga sa tao na di ako igsuon eh. Gipaningot na ko diri. Daghan kay kung gibuhat siya, gatanaw ra gyud diha. Niingon si Jesus, Marta, Marta, busy kay ka sa daghang butang. Si Maria gipili niya ang insakto nga mao ang pagpaminaw sa Ginoo ug dili ni makuha diha niya. Mary fixes her eyes on Jesus. Nagpabilin siya kang Ginoong Hesus. Where are we fixing or where are we abiding, mga igsoon? Asa man ta nagpabilin? Asa man nato gitutok atong mga mata? Exodus 33, versikulo 17, nagaingon diha, si Moses nasabtan niya. Sa dihang dito siya sa bukid, mga igsoon, o nga ningon ang Ginoo, di na kumuuban ninyo Moses. Lakaw na mo sa saad nga yuta, ug padadaan ko kamo og anghel, ug siguroon na mo nga makasud mo sa yuta nga saad. Naanay anghel ha? Come on. Nya, dili na Cupid ha, nga anghel. Kaya basig ang iyong huna-huna katong Cupid pod, katong gadayaper nga anghel. Katunang anghel nga dagko, mga igsoon. Ingon Ginoo, padadaan tamog anghel haron ninyong makuha ang saad nga yuta. Pero niingon si Moses, Lord, kung di gay ka muuban ka namo, dili kami mubiya ning lugar. Nga naman, nasayod si Moses sa importansya sa presensya sa Ginoo. I tell you, pwede ka nga maabot nimo ang peak sa imong career karon. Pwede ta nga maabot nimo ang peak sa imong gipangandoy karon, pero wala gani ang presensya sa Ginoo, hawang ang tanan. Wala gihapon tay kalipay, mga igsoon. Pero bisan og magsud-an ta og tudlo-tudlo, mga igsoon. Itlog og tudlo-tudlo. Ibaw ka natin? Kanang kanon nga imong lingin-linginon. Unya nay asin imong tudloon. Butang nakaon din ka. Wa mo kasuway ana. Hala, panuway gyud mo. Panuway gyud pa ana. Lami kay na, ha? Magmalipayon ka basta ang presensya sa Ginoo na to. Pero bisan paglami atong kinaon, unya wa ang presensya sa Ginoo, kaw ang gyapon ng tan. Mao na ningon si Moses, kung di mo uban imong presensya, Lord, di ko mubiya nining dapita. Unya ningon ang Ginoo, okay, buhaton gayud nako ang imong giingon tungod kay gikahimutan ko ikaw ug nakaila ko nimo. Wow, ni saad nang Ginoo. Sa sunod nga verse, wa nako mahatag ni Melki 18, ningon diha si Moses, Lord, pakita ko sa imong himaya. Ningon ang Ginoo, mukuyog na ko nimo. Pero ningon si Moses, mutanaw ko, musudong ko nimo. I don't want you to be just by me. I want to see you. Kinsa may ganahan nga uban lang tas balay nga muragwa lang. Gusto gyud ta nga ma-feel nato nga uban gyud nato ang atong kapika sa kinabuhi sa balay. Amen. Okay, pwede man tag mag-uban pero parang wala lang. Pwede ba? Pwede ta nagdungag pangaon, pero nag-cellphone ratang duha. Pwede ta nang lakaw, pero lain ang atong gihuna-huna. Ingon si Moses, Lord, di lang ko gusto nga uban ka nako, pakita jud ko nimo. I tell you, God is about to pour down blessings sa atong kinabuhi. But He wants to make sure, where are we abiding? Before nimo ilabay ang tualya to surrender. I don't know kung kinsa nato diri, but you feel you want to surrender, you want to give up. Muunang na lang ko. Gikapoy na ko. Before you throw the towel, shift your eyes, shift your focus. Fix your eyes on Jesus. Amen? Can I call the worship team? Because I believe God wants to do something sa atong kinabuhi karon. Let's fix our eyes on Jesus. Atong pangayoon nga, pakiton ta niya. Atong pangayoon nga, Lord, makasudong ko nimo karon. Ikaw ang akong gipili, Lord. I want to abide
in you. Let's answer the invitation of God. Let's answer that divine invitation to abide in Him. Can we close our eyes? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Who? Here we are, standing in